Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1796802. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hanggang ngayon, nakaramdam pa rin ng takot si Alvin sa kanyang puso nang maalala niya ang lakas na ipinakita ng matanda sa paglilinang ng isang maagang refined saint stage na powerhouse noong huling pagsubok sa Abyssal Swamp. Kung ito ay iba pang ordinaryong martial cultivator, imposibleng matalo nila ang matandang iyon kahit na ang kanilang cultivation base ay umabot na sa rurok ng refined saint stage. Dahil dito, sa kanyang opinyon, ang dahilan kung bakit siya nakapasa sa huling pagsubok ng Abyssal Swamp at nakuha ang Elementary Devouring Tactic ay pawang salamat sa Sun True Origin na ibinigay sa kanya ni Elder Hal. Nang marinig ni Elder Hal ang mga salita ni Alvin, ngumiti lang siya nang walang pakialam. Ito ang kapalaran mo dahil nakuha mo ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at nakipagkita sa akin. Ito rin ang kapalaran mo para makuha ang legacy mula sa Saint Swordbert Ing. Sa pagkakataong ito rin ang kapalaran mo para sa pagkuha ng Elementary Devouring Tactic. Sa kabuuan, ang dahilan kung bakit mo nakuha ang Elementary Devouring Tactic na ito ay hindi totoo. Maging si Elder Hal ay hindi maiwasang isipin ang kapalaran at swerte ni Alvin. Nang maalala niya ang kanyang nakaraan, kabilang sa mga taong kilala niya sa Devata Realms, napakakaunting mga tao ang maaaring mabanggit sa parehong hininga bilang Alvin tungkol sa kapalaran. Natural, hindi niya ito sinabi kay Alvin. Sa kanyang opinyon, masasaktan lamang si Alvin kung sasabihin niya ito sa kanya. Kung naging pabaya si Alvin dahil alam niya ang kanyang kapalaran, maaaring hindi niya makamit ang anumang bagay na mahusay kahit na may napakagandang swerte. Ang kapalaran ay parang swerte ng isang tao. Gayunpaman, ang isa ay hindi maaaring umasa lamang dito. Si Elder Hal ay nabuhay ng maraming taon at nakasaksi ng maraming malungkot na trahedya. Dahil dito, hindi niya nais na sundin ni Alvin ang yapak ng mga taong iyon. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Ngayong naisip niya ito, maswerte nga siya. Naturally, bilang isang tao na ang kaluluwa ay lumipat mula sa ibang mundo, hindi ipinagkaloob ni Alvin ang kanyang kapalaran o kapalaran. Sa kanyang palagay, ang kanyang kaluluwang lumilipat sa mundong ito ang pinakamaswerteng nangyari sa kanya. Kung hindi, patay na siya. Si Alvin ay may tamang pag-iisip tungkol dito. Natural, alam ito ni Elder Hal kaya hindi niya ibinunyag ang kanyang iniisip kay Alvin. Elder Hal, magsisimula akong maghanap ng mga materyales para ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa lalong madaling panahon. Nagpaalam si Alvin kay Elder Hal bago siya pumunta sa ika-3 antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda upang linangin. Dapat ay bumalik na si Gory mula sa Rising Sky Mansion sa oras na lumabas siya mula sa kanyang closed-door cultivation. Sa panahon ng kanyang closed-door cultivation, nais ni Alvin na mag-focus ng higit pa sa pagpapalaki ng kanyang cultivation base at para mas maunawaan din ang lalim ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Sa kasalukuyan, naiintindihan pa lang niya ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Shadowed Heart. Ang Sovereign Heart Sword ay may 5 yugto sa kabuuan. Mahaba-haba pa ang kanyang paglalakbay. Habang si Alvin ay naglilinang, ang pang-4 na antas na puwersa na matatagpuan sa malayo, ang Rising Sky Mansion, ay dumanas ng malaking sakuna. Ang Rising Sky Mansion ay orihinal na mapayapa at tahimik. Gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan nang ang kanilang Mansion Master ay pinatay ng isang misteryosong powerhouse. Ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion ang pinakamalakas na tao sa Rising Sky Mansion. Napakakaunting mga tao sa lower province ng Dao Martial Saintland ang maaaring pumatay sa kanya nang hindi inaalerto ang sinuman. Dahil dito, nataranta ang grupo ng mga matataas na opisyal at disipulo ng Mystical Sky Mansion nang malaman nilang napatay ang kanilang Mansion Master. Kasunod nito, pinatay din ang ilan pang matataas na opisyal ng Rising Sky Mansion. Sa huli, halos lahat ng mataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay pinatay. Kahit na ang mga namumukod tanging Rising Sky Mansion ay hindi nakaligtas. Ang mga tao ng Rising Sky Mansion na pinatay ay may isang bagay na karaniwan. Alam nilang lahat na si JC, ang Young Mansion Master ng kanilang Rising Sky Mansion, ay naigalinang ng isang elite na Devil Dao Cultivation Method na naglalaman ng Soul Congregation Technique.
Gayunpaman, hindi nila malalaman, kahit sa kamatayan, na ang sanhi ng kalamidad na ito ay dahil sa pamamaraan ng paglilinang na nilinang ng kanilang young mansion master, si JC. Ang mga taong gumawa ng kanilang mga galaw ay walang iba kundi ang mga tao mula sa Mystical Sky Mansion. Sa mga taong ito, si Gory ang pinakamahina. Natural, nandito lang siya para manood ng saya. Mula sa simula hanggang sa huli, wala siyang pagkakataong kumilos nang sinundan niya ang kanyang ama, si Gerald. Bukod kay Gory, ang susunod na pinakamahinang tao ay ang Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Dahil dito, nagawa nilang tanggalin ang gulugad ng Rising Sky Mansion bago pa maisip ng karamihan sa kanila kung ano ang nangyayari. Nalinis na ba lahat? Sa kalangitan sa itaas ng ari-arian ng Rising Sky Mansion, isang grupo ng mga tao ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Sila ay walang iba kundi ang mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Si Gerald na nakatayo kasama si Gory ay sumagot, Mansion Master, ang silangang bahagi ay nalinis na. Sumagot din ang matandang nakatayo kasama si Delmar, ang kanlurang bahagi ay nalinis na rin. Ang matandang ito ay ama ni Delmar. Siya ang isa pang guardian ng Mystical Sky Mansion. Sa Mystical Sky Mansion, ang kanyang lakas ay kapantay ni Gerald. Mas mababa lang siya sa Mansion Master. Dumating na rin ang 4 na Palace Masters na pinamumunuan ni Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace. Magalang na sinabi ni Lewis kay Agustin, Lord Mansion Master, ang katimugang bahagi ay nalinis na rin. Para sa iba pang Vice Mansion Masters, sinundan nila si Agustin at sila ang namamahala sa hilagang bahagi pati na rin ang pakikitungo sa mga nagtangkang tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay kailangang harapin ng maingat hanggat maaari. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang top-tier na Devil Daw cultivation method, maging ang Mountain Shade Black Market at Azure Cloud Mansion ay magiging interesado dito. Napakagaling! Tumanggaw si Agustin bilang kasiyahan. Si JC, ang young mansion ng Rising Sky Mansion, ay inilipat ko na sa isang liblib na lugar. Dahil nalinis na namin ang dapat na linisin, maaari na tayong bumalik ngayon. Gayunpaman, kung tutusin ang mga kondisyon ni JC, ang kanyang kaluluwa na hindi pa nakaka-recover ay maaaring hindi makayanan kung gagamitin natin ang soul-searching secret tactic na ito, ibinalik namin sa kanya at kay Meng ang dahilan nitong si Meng. Sabi, ginamit na niya ang soul congregation technique dati, at ang kanyang kaluluwa ay nabura. Dahil dito, aabutin ng ilang taon, hindi bababasa, bago ito makabawi. Maghihintay pa tayo ng 1.5 taon o higit pa bago natin magamit ang soul-searching secret tactic sa kanya. Kung hindi, ayon sa kanyang kalagayan ngayon, natatakot ako na ang kanyang kaluluwa ay ganap na masira ang anumang impormasyon tungkol sa Devil Cuvation bago namin makuha ang kanyang kaluluwa mula sa pamamaraan. Tumanggaw si Gerald. Kung gayon, maghintay tayo ng 1.5 taon o higit pa. Sana ang Devil Daw cultivation method na nakuha niya ay hindi ang hindi makatao na uri. Kung ganoon, ang Mystical Sky Mansion natin ay tiyak na makakaangat pa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land sa tulong ng pamamaraang iyon ng paglilinang. Naningkit ang mga mata ni Geoff nang magsalita siya. Siya ang matandang nakatayo sa tabi ni Delmar. Siya ang isa pang guardian ng Mystical Sky Mansion. Bahagyang nasasabik ang kanyang tono nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, maging si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay hindi naiwas ang bahagyang mawalan ng pag-asa, pati na ang iba. Sa Dao Marshall Saint Land, ang Mystical Sky Mansion ay isa sa mga parang third-rate na puwersa. Sa opinyon ng mga ordinaryong tao, ang Mystical Sky Mansion ay isa sa mga pinakapiling puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, tanging ang mga taong nakatayo sa mas mataas na antas sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ang nakakaalam na sa kabila ng pagiging isang parang third-rate na puwersa, ang Mystical Sky Mansion ay mas mababa pa rin kumpara sa Mountain Shade Black Market at sa Azure Cloud Mansion na parang third-rate na puwersa. Sa sandaling ito, si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ay nag-aalangan na nagsabi, Lord Mansion Master. Agad nitong ginulo ang masayang kapaligiran. Lahat, kabilang si Agustin, ay nalipat ang kanilang atensyon kay Prescott. Oo. Nagtataka si Agustin. Maaaring nakatakas ang isang tao.
Ngumiti si Prescott ng mapang-akit. Baka nakatakas ang isang tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, lahat, kabilang si Lewis, ang Palace Master ng Earth Palace, at ang Palace Master ng Mystical Palace, ay hindi maiwasang makaramdam ng kilabot. Bago makapagsalita si Agustin, tumingin si Geoff kay Prescott at nagtanong sa halos patanong na tono, hindi ba sinabi ni Palace Master Brooks na maayos na ang lahat? Junior Brother Coulter, anong nangyayari? Tumingin si Lewis kay Prescott na may napakaseryosong ekspresyon dahil hindi niya ito binanggit sa kanya kanina. Tumingin si Prescott kay Lewis at sinabing, Senior Brother Brooks, hindi ba't may alipin si JC? Hindi natin nahanap ang kulang na iyon, di ba? Yung kubo na katulong ni JC. Nang marinig iyon, agad na nabawasan ang pagkunot ng noo ni Lewis. Siya lang ang alipairs ni JC, at sigurado akong hindi niya alam ang tungkol sa pagkuha ni JC ng Devil Daw Cultivation Method, tama ba? At saka, habang nililinis namin ang kalat, walang nagbanggit ng kahit ano tungkol sa kakulangan na may alam tungkol sa cultivation method na iyon. Ang mga taong iyon ay lahat ay mayabang kaya't hindi sila makaabala sa alipairs ni JC. Umiling si Prescott. Originally, hindi ako masyadong naabala sa alipairs na iyon. Gayunpaman, parang may mali kapag naisip ko iyon. Nabalitaan ko na isang taon bago naganap ang Rising Sky Ranking Battle, ang alipairs ni JC ay wala sa distrito ng Rising Sky Mansion at tila sinundan niya si JC nang umalis siya. Kung sinundan niya si JC, ibig sabihin. Bago matapos ni Prescott ang kanyang pangungusap, nagambala na siya ni Gerald. Sa gilid na pinangangasiwaan ko, binanggit ng isang disipulo ng Rising Sky Mansion na sinamahan siya ng alipairs ni JC sa Rising Sky Ranking Battle. Sa huli, sinundan pa niya si Grand Elder Carson ng Rising Sky Mansion pabalik dito. Maliban sa disipulo ng Rising Sky Mansion na iyon, walang sino man ang nagbanggit sa kanya sa lahat ng bagay. Tila wala na siyang masyadong binanggit sa kanyang posisyon. Mansion, kung sinundan niya si JC nang umalis si JC, sigurado akong dapat niyang malaman ang Devil Daw Cultivation Method na iyon. Nang matapos ni Gerald ang kanyang pangungusap, ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na seryoso. Ang panig na pinangasiwaan ko ay mayroon ding isang tao na binanggit ang alipin ni JC. Gayunpaman, dahil ang alipairs ay nasa panig na pinangangasiwaan ni Palace Master Brooks, hindi na ako nag-imbestiga pa. Akala ko ay aalisin siya ni Palace Master Brooks, hindi ko inaasahan na makakatakas siya. Tumingin si Geoff kay Lewis nang may pag-aakusa. Ano? Bumungad kay Lewis ang takot. Hindi niya inaasahan na ang tanging taong nakatakas ay nakagawa nito sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Lord Mansion Master, bagamat hindi namin tiyak kung alam ng alipin ni JC ang tungkol sa Devil Daw Cultivation Method na iyon, kailangan namin siyang hanapin bago siya mawala. Mukhang wala siya sa ari-arian ng Rising Sky Mansion sa simula pa lang, bulong ni Prescott. 1797. Ang mga salita ni Prescott ay nakatulong din na mapawalang sala si Lewis at ang dalawa pang Palace Master sa kanilang mga responsibilidad. Noong hinahanap nila ang ari-arian ng Rising Sky Mansion kanina, siya lang ang sinadyang pumunta para hanapin ang alipin ni JC para mahuli siya. Sinabi pa sa kanya ni Lewis at ng iba pang dalawa na ayos lang kung hindi nila siya mahanap dahil tiyak na walang alam ang maliit na alipin na iyon tungkol sa Devil Daw Cultivation Method. Para sa kadahilanang ito, sa sandaling ang mga salita ni Prescott ay lumabas sa kanyang bibig, si Lewis, ang Palace Master ng Earth Palace, at ang Palace Master ng Mystical Palace ay agad na tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Dahil ang alipin ni JC ay wala sa ari-arian ng Rising Sky Mansion, hindi siya dapat nakatakas sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanila para dito. Dahil wala siya sa ari-arian ng Rising Sky Mansion, dapat hindi niya alam ang pangyayari dito. Kung ganoon, hanapin natin siya mismo at patayin siya para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sabi ni Agustin habang may kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Dahil may isang tao na nakatakas sa kanilang mga hawak, ang grupo ng mga tao na malapit nang bumalik sa Mystical Sky Mansion ay kailangang iantala ang kanilang pagbabalik sa ngayon. Walang sino man ang tumutol tungkol dito. Gusto ng lahat na hulihin ang taong ito at patayin upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sa katunayan, ito ay isang seryosong bagay. Kung kakalat ang balitang ito, tiyak na makakaapekto ito ng husto sa kanilang Mystical Sky Mansion.
Kung ito ay isang masamang devil daw cultivation method kung gayon ay okay pa rin dahil walang mag-aalala na ang kanilang Mystical Sky Mansion ay maglilinang ng ganoong paraan at mapanganib ang universal na pagkondena. Gayunpaman, kung ang devil daw cultivation method na iyon ay medyo normal, ito ay pumupukaw ng mapag-imbot na pag-iisip mula sa iba. Naturally, ang mga quasi-third rate na puwersa lamang sa lower province ng Dao Marshall Saintland ang maglalakas loob na maghangad ng cultivation method na nakuha ng Mystical Sky Mansion. Ang ibang puwersa ay hindi magiging matapang na mag-imbot sa mga bagay na kanilang nakuha. Sa halip na sabihing hindi sila sapat na matapang, mas tumpak na sabihing wala silang lakas na gawin ang anumang bagay kahit na pagnanasaan nila ito. Sa lower province ng Dao Marshall Saintland, ang Mystical Sky Mansion ay hindi gaanong natakot sa iba pang quasi-third rate na puwersa. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi mag-ingat sa Mountain Shade Black Market at sa Azure Cloud Mansion. Kung ang dalawang puwersa ay kumakatok sa kanilang pintuan para humingi ng Devil Dao cultivation method, wala na talaga silang ibang pagpipilian kundi isuko ito. Hindi lang iyon, ngunit bukod sa Mountain Shade Black Market at sa Azure Cloud Mansion, ang Mystical Sky Mansion ay mas natakot sa mga powerhouse mula sa upper province ng Dao Marshall Saintland. Bagamat bihira para sa isang powerhouse mula sa upper province na dumating sa lower province, ang balita ay kalaunan ay kumalat sa upper province. Walang alinlangan maging ang mga powerhouse mula sa upper province ay magiging interesado sa Devil Dao cultivation method na naglalaman ng Soul Congregation Technique. Dahil dito ay hindi kailanman hahayaan ng Mystical Sky Mansion na kumalat ang balita tungkol sa Devil Dao cultivation method. Ayon sa katulong na nakakakilala sa Alipore sa tabi ni JC, malamang na umuwi ang alipin upang bisitahin ang kanyang pamilya kung wala siya sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Di nagtagal, kinumpirma ng grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ang balitang ito. Kasabay nito, nagtanong din sila tungkol sa lokasyon ng bayan ng alipin ni JC. Ito ay isang maliit na bayan na 1,000 milya sa timog ng ari-arian ng Rising Sky Mansion na tinatawag na Hometown. Ang Hometown ay isang napaka-espesyal na bayan. Halos lahat ng residente ng bayang ito ay ipinanganak na may kuba. Ang kubo na iyon sa tabi ni JC ay residente rin na ipinanganak at lumaki sa Hometown. Hindi lang iyon, ngunit isa rin siyang henyong martial cultivator na kilala ng lahat sa Hometown. Natural, isa lamang siyang henyo na martial cultivator sa mata ng mga tao ng Hometown. Nandito ka ba para hanapin si Rongfan? Si Rongfan ang ipinagmamalaki ng ating Hometown. Siya lang din ang nag-iisa sa kasaysayan ng Hometown na namuhay ng ganoon kaginhawang buhay. Alam mo ba ang Rising Sky Mansion? Fourth rate force ito, alam mo. Doon siya kumikita. Nang marinig ng mga residente ng Hometown na ang isang tao mula sa Mystical Sky Mansion ay naghahanap kay Rongfan, bawat isa sa kanila ay napakasigla. Natural, ang mga taong dumating ay hindi grupo ng mga matataas na opisyal mula sa Mystical Sky Mansion. Sa halip, mga ordinaryong disipulo lang sila mula sa malapit na operation base ng Mystical Sky Mansion. Kabisado man ang kanilang hitsura, walang makakaalam kung sino sila. Matanda, nanggaling ako sa Rising Sky Mansion para hanapin si Rongfan para sa ilang agarang bagay. Nasa bayan ba siya? Ang batang disipulo ng Mystical Sky Mansion ay nagtanong sa isang matandang Hometown na may pag-aalala sa mukha na tila may apurahang bagay. Kanina lang bumalik si Rongfan, at sinabing mananatili siya ng ilang oras. Ang kanyang bahay ay matatagpuan sa silangang bahagi ng ating Hometown. Ang pinakamalaking mansyon ay pag-aari niya. Nang magsalita ang residente ng lumang Hometown tungkol kay Rongfan, napuno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Bilang isang taong nananatili sa isang fourth-rate na puwersa tulad ng Rising Sky Mansion, si Rongfan ay palaging pagmamalaki ng Hometown. Silangang bahagi. Matapos malaman ng ilang alagad ng Mystical Sky Mansion na pumunta sa Hometown ang lokasyon ng bahay ni Rongfan, palihim nilang iniulat ito sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion at pumunta sa bahay ni Rongfan. Lahat kayo ay mga disipulo mula sa Rising Sky Mansion. Matapos sabihin ng ilang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na sila ay mula sa Rising Sky Mansion, ang mga magulang ni Rongfan ay naging masigasig sa pagtanggap sa kanila. Siguro nahirapan kayong lahat ni Little Fan. Humihingi kami ng paumanhin sa ngalan niya kung may nagawa siyang mali noon.
Kahit na ang mga magulang ni Rongfan ay mga cultivator din, sila ay mga ordinaryong martial cultivator lamang. Nang malaman nilang ang mga taong nauna sa kanila ay mga disipulo mula sa Rising Sky Mansion, sila ay natakot. Sumagot ang isa sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion na mabilis ang isip, "Tito, Auntie, hindi na kailangang kabahan kayong dalawa. Ang dahilan kung bakit namin hinanap si Rongfan ay dahil sa utos ni Lord Mansion Master. Nagising na ang Young Mansion Master, at kailangan namin siyang bumalik kaagad para alagaan siya." Nagising na ang Young Mansion Master. Maaaring inisip ng mga tagalabas na namatay na ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, dahil sila ang mga magulang ni Rongfan, natural lang na alam nilang ang Young Mansion Master na pinaglilingkuran ng kanilang anak ay talagang buhay. Silang dalawa lang sa buong hometown ang nakakaalam nito. Mahigpit silang binalaan ni Rongfan na huwag ipakalat ang balita. Dahil dito, matapos marinig na binanggit ng disipulo ng Mystical Sky Mansion ang bagay na ito, lubos silang kumbinsido na ang mga taong ito ay mga disipulo mula sa Rising Sky Mansion. Umalis na si Little Fan simula umaga. Gabi na lang yata babalik. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Gusto mo bang maghintay sa bahay namin? Iminungkahi ng mga magulang ni Rongfan. Nagpalitan ng tingin ang iilang alagad ng Mystical Sky Mansion sa isa't isa. Kasabay nito, natanggap nila ang pag-aproba mula sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na nakatago sa dilim. Dahil dito, pumayag sila sa mungkahi ng mga magulang ni Rongfan. Lumabas na siya. Di nagtagal, nalaman ni Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, at ang iba pang nakatago sa labas ng bayan tungkol sa balitang ito. Mabilis na siguruhin ang bayan. Bukod doon, magsagawa ng 1 pulgada by pulgada na paghahanap sa paligid ng perimeter ng bayan. Kung makakita ka ng sinumang mamamayan ng bayan, patumbahin lang sila para pigilan silang magsabi kay Rongfan ng kahit ano kung makasalubong nila siya, mabilis na utos ni Agustin. Kung gusto nilang alisin si Rongfan, kailangan nilang maging maislan sa kanilang plano. Gayunpaman, huli pa rin si Agustin nang malaman niya ang tungkol sa balitang wala si Rongfan sa hometown. Maraming mga mamamayan na kanina pa umalis sa bayan ang nakalayo na. Bagamat ang mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay nagsagawa ng 1 pulgada sa bawat pulgadang paghahanap sa paligid ng bayan, mayroon pa ring 1 o 2 na nakatakas. Ilang daang milya ang layo mula sa hometown, isang mamamayan ng hometown na nagtataglay ng isang mahusay na cultivation base ay nakatagpo ni Rongfan at binati siya, "Rongfan." "Ronghong." Tumawa si Rongfan nang makita ang taong ito. "Ano? May pupuntahan ka ba?" "Pupunta ako sa Southern Steel City." "Pauwi ka na siguro doon, tama?" Sinagot siya ni Ronghong bago nakangiting nagtanong. "Oo." Tumanggaw si Rongfan. "Nagpunta ako upang bumili ng ilang mga bagay para sa aking mga magulang." "Hehe. Rongfan? Medyo maganda ang buhay mo, ha? Noong una, akala ko ibababa ang posisyon mo dahil napatay na ang Young Mansion Master na pinaglilingkuran mo. Hindi ako makapaniwala na ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay personal na pupunta sa bayan para hanapin ka." Tumawa si Ronghong. "Ano?" Nang marinig ito ni Rongfan, nagulat siya. "Ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay pumunta para hanapin ako." Nang marinig niya ang balitang ito, ang unang pumasok sa isip niya ay imposible. Dati, noong siya ay naglilingkod sa Young Mansion Master, bagaman hindi masyadong mataas ang kanyang posisyon, hindi rin ito masyadong mababa. Para sa kadahilanang ito, maraming mga tao na nasa ibaba niya ang nangungulila sa kanya. Gayunpaman, mula nang nawasak ang kaluluwa ng Young Mansion Master na iyon, at inakala ng karamihan sa mga tao na patay na ang Young Mansion Master, hindi na siya nabuhay ng maayos tulad ng dati. Hindi na nagabala sa kanya ang mga taong nangungulit sa kanya noon. Para sa mga taong nakakaalam na buhay pa ang Young Mansion Master, lahat sila ay mga taong may espesyal na pagkakakilanlan at posisyon. Bago pa man mangyari ang insidenteng ito kay Young Mansion Master, minamaliit na siya ng mga ito. Imposibleng pumunta sila dito para hanapin siya. Para sa kadahilanang ito, nang marinig ni Rongfan na isang tao mula sa Rising Sky Mansion ang pumunta sa hometown upang hanapin siya, nahirapan siyang paniwalaan. Sino sila? Ano sabi nila?
Nakaramdam ng kaunting gulat si Rongfan. Mahirap sabihin kung natatakot siya o nambobola. Hindi. Gayunpaman, 5 sa kanila ang dumating na naghahanap sa iyo, sagot ni Ronghong. 5 sa kanila. Agad na bumalatay ang takot sa mukha ni Rongfan. 5 tao ang nagsabing galing sila sa Rising Sky Mansion at lahat sila ay naghahanap sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay nabubuhay ng walang kabuluhan sa lahat ng mga taon na ito kung hindi niya makita na may isang bagay na hindi tama tungkol dito. Kahit na hindi pa patay ang Young Mansion Master, imposible para sa napakaraming mga disipulo ng Rising Sky Mansion na pumunta para hanapin siya, lalo pa ang katotohanang inakala ng karamihan na ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay namatay na. Parang may kakaiba dito. Nang makita ni Ronghong ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Rongfan, nagulat siya. Nang bumalik ang kanyang katinoan, hindi niya maiwasang magtanong, ano? May mali ba? Wala. Umiling si Rongfan bago tumingin sa kanya ng mataimtim. Ronghong, hindi mo dapat sabihin kahit kanino na nakatagpo mo ako ngayon, lalo na iyong iilang tao na nagsasabing galing sila sa Rising Sky Mansion. Tandaan mo. Dapat mong tandaan ito. Pagkatapos niyang sabihin ito ay umalis na siya nang hindi man lang lumingon. Natural, hindi siya bumalik sa hometown. Sa halip, pumunta siya sa bahay ng Rising Sky Mansion dahil naramdaman niyang may mali. Pagdating niya sa paligid ng ari-arian ng Rising Sky Mansion, kahit sa malayo, naramdaman niyang may kakaiba sa kapaligiran sa estate. Bagamat wala siyang makita mula sa labas, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan dahil sa mga sinabi ni Ronghong kanina. Magtago muna ako. Nagtago si Rongfan sa labas ng ari-arian ng Rising Sky Mansion habang siya ay matiyagang naghihintay. May gusto siyang kumpirmahin. Pagkatapos niyang maghintay ng 3 buong araw at gabi, isang kakaiba ngunit pamilyar na figure ang lumitaw sa kanyang paningin. Hindi ba ang taong ito na si Geoff mula sa Mystical Sky Mansion? Mabilis na natukoy ni Rongfan ang figure. 1798. Bagamat si Rongfan ay isang hamak na tao sa Rising Sky Mansion, ang taong pinaglingkuran niya ay ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Dahil dito, marami na siyang na-encounter at nakitang mga tao at bagay noon. Mga 5 taon na ang nakalipas, sinundan niya si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, palabas at nakilala si Geoff mula sa Mystical Sky Mansion. Ayon sa kanyang Young Mansion Master, si Geoff ang pinakamalakas na tao ng ikalawang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Ito ang dahilan kung bakit nakilala niya si Geoff. Ito ay isang tao kahit na ang kanyang Young Mansion Master ay hindi nang ahas na masaktan. Noong nakita niya si Geoff kanina, hindi niya agad nakilala. Pakiramdam niya ay parang pamilyar siya. Matapos hanapin ang kanyang isip, sa wakas ay nakilala niya si Geoff. Para sa 2 taong sumusunod sa likod ni Geoff, hindi niya sila kilala at wala man lang impression sa kanila. Ayon kay Young Mansion Master noong panahong iyon, si Geoff ay ang nag-iisang anak ni Delmar, isa sa Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Bukod dito, ang kanyang lolo ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Nang maalala ni Rongfan ang mga sinabi ni JC noon, hindi niya maiwasang manginig. Ang 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion ay mas mababa lamang sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Hindi sila mas mababa sa Mansion Master ng kanilang Rising Sky Mansion. Bakit nandito si Geoff sa estate ng Rising Sky Mansion? Nang makita ni Rongfan si Geoff na papunta sa bahay ng Rising Sky Mansion, nagkaroon siya ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagkakaalam niya, ang Rising Sky Mansion at Mystical Sky Mansion ay walang anumang interaksyon sa isa't isa. Bakit pupunta sa Rising Sky Mansion si Geoff, ang pinakamalakas na tao sa mga pangalawang henerasyong disipulo sa Mystical Sky Mansion? Natarante si Rongfan at pinag-iisipan ito ng matagal nang biglang lumitaw ang isang figure sa langit sa itaas ng ari-arian ng Rising Sky Mansion. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na medyo kahawig ni Geoff. Huwag mong sabihin ang taong ito ay ama ni Geoff. Si Vice Mansion Master Delmar mula sa Mystical Sky Mansion. Natural lamang para kay Rongfan na magkaroon ng ganitong conclusion dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Geoff ay magkahawig. Ang nasa katanghaliang lalaki ay si Delmar.
Bumaba si Delmar mula sa langit nang humarap siya kay Joff at sa dalawa pa bago siya nagtanong ng nakakunot ang noo, Joff, bakit ka nandito? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na maghintay ng balita sa bahay? Ang tono ni Delmar ay naglalaman ng bakas ng inis. Tinitigan ni Joff si Delmar na may nagbabagang tingin habang medyo desperado itong nagtanong, pare, ang tagal mong hindi nakabalik kaya pumunta ako dito para tingnan. Paano ito? Nakuha mo ba ang Devil Daw cultivation method na iyon? Kailangan nating maghintay hanggang sa gumaling ang kaluluwa ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion bago natin magamit ang soul-searching secret tactic sa kanya para makuha ang Devil Daw cultivation method na iyon. Umiling si Delmar. Kapag naayos na ang lahat dito, ibabalik natin siya sa Mystical Sky Mansion. Sige, tumango si Joff bago muling nagtanong, pare, bakit ang tagal nito? Dahil hindi na bumalik si Delmar pagkaraan ng isang tiyak na oras kaya nagkusa si Joff na pumunta sa kanyang sarili dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Siya ay sabik at desperado na makuha ang kanyang mga kamay sa Devil Daw cultivation method na nilinang ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sa sandaling nakuha niya ito, ang kanyang lakas ay tataas din ng mabilis. Sa oras na iyon, kahit si Alvin ay hindi magiging katapat niya. Gusto niyang agawin muli ang lahat ng kaluwalhatiang dating sa kanya. May nangyari. Walang balita tungkol sa Alapairs ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, si Lord Mansion Master at ang iyong lolo ay pumunta sa hometown ng Alapairs kaya dapat ay mahuli nila siya, sagot ni Delmar. Marahil hindi alam ng isang alipin ang tungkol sa nangungunang Devil Daw cultivation method na nilinang ni JC, tama ba? Kumunat ang noo ni Joff. Bakit sila nagsusumikap para lamang sa isang Alapairs? Ang kulang-kulang na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong alipin. Nang makuha ni JC ang paraan ng paglilinang ng Devil Daw, naroon din siya, sinamahan din niya si JC sa Rising Sky Ranking Battle, mataimtim na sagot ni Delmar, sa kadahilanang ito, kung hindi siya mamamatay, ang panganib ay tiyak na magkukubli sa ating Mystical Sky Mansion. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Joff habang sinasabi niya sa kanyang malalim na boses, kapag si Lord Mansion Master at Lolo ay personal na kumikilos, tiyak na mamamatay siya. Joff, bumalik ka muna. Kapag nalaman ni Lord Mansion Master na pumunta ka dito, tiyak na pagagalitin ka niya. Hinimok ni Delmar si Joff sa kanyang malalim na boses. Hindi ba nandito rin si Gory? Sumimangot si Joff, nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Bilang ama ni Joff, natural, maririnig ni Delmar ang kawalang kasiyahan sa boses ni Joff. Umiling siya at sumagot, huwag kang madismaya sa bagay na ito. Bukod sa kontribusyon ni Alvin, nagambag din si Gory sa bagay na ito. Isantibi mo ang lahat, mas mababa ka rin kumpara kay Gory sa mga tuntunin ng kakayahan. Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, may bakas ng pagkagalit sa kanyang tono sa pagganap ng kanyang anak. Kung mayroon kang oras upang mamuhay ng isang maaliwalas at walang malasakit na buhay, bakit hindi ka pumasok sa closed-door cultivation sa halip? Kung hindi, isantibi si Alvin, hindi ka magiging katapat ni Gory. Alvin. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Joff at puno ng layuning pumatay. Hindi na siya mabubuhay ng matagal. Tumingin si Delmar sa dalawang tao sa likod ni Joff at nagutos, Baldo, Tikboy, ibalik mo siya. Ang mga taong sumunod kay Joff dito ay walang iba kundi ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion, sina Baldo at Tikboy. Sila rin ang dalawang tao na gustong salakayin si Alvin sa tuktok ng Mystical Sky Mansion 7 Palace. Noong panahong iyon, dahil sa hitsura ni Gory, nabigla ang kanilang mga plano. Oo, Master. Sina Baldo at Tikboy ay direktang disipulo ni Delmar. Nang marinig ang kanyang utos, mabilis silang tumugon ng magalang at sabay-sabay na tumingin kay Joff. Little Junior Brother, makinig ka kay Master. Balik tayo. Bagamat gusto ni Joff na manatili upang sumali sa kasiyahan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik ng ayaw dahil hindi siya pinayagan ni Delmar na manatili. Pagkaalis nilang tatlo, bumalik din si Delmar sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Mukhang may mali. Nakatago si Rongfan sa malayo. Dahil sa layo, hindi niya narinig ang usapan nina Delmar at Joff.
Si Delmar ay ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Anong ginagawa niya sa estate ng Rising Sky Mansion natin? Huminga ng malalim si Rongfan bago siya nagpasya. Dapat mag-ingat ako. Hindi ako makakabalik sa estate ng Rising Sky Mansion saglit. Makakabalik lang ako at tingnan pagkatapos umalis ni Delmar. Sa sandaling naisip niya ito, nagsimula siyang maghanap ng isang lugar na mapagtataguan sa malapit. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang subaybayan ang landas na kailangang tahakin mula sa Rising Sky Mansion patungo sa Mystical Sky Mansion. Ang grupo ng mga matataas na opisyal na pinamumunuan ni Mansion Master Agustin ay nanatili ng isang buong buwan sa hometown, ngunit wala pa rin silang nakitang anumang palatandaan tungkol sa kinaroroonan ni Rongfan. Hindi bumalik si Rongfan noong gabing iyon gaya ng sinabi ng kanyang mga magulang. Para siyang nawala sa hangin. Si Gerald, isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion, ay nagsabi na may seryosong ekspresyon. Sa kasalukuyan, masasabi kong tiyak na may alam si Rongfan. Siguradong pinaghinalaan niya ang pagkakakilanlan ng iilang disipulong iyon. Noong araw na iyon, bagamat ang mga tauhan namin ay natipon na ang mga taong papaalis sa bayan ng Hump, may 7 tao na hindi namin naabutan. Sa 7 tao na iyon, tiyak na may ilan sa kanila na nakatagpo ni Rongfan at nagsabi sa kanya tungkol dito. Tumikim din si Joff, ang isa pang guardian. 2 tagapag-alaga, mangyaring personal na maglakbay at hulihin ang 7 tao. Ipasumpa sila sa panunumpa ng parusang kidlat upang makita kung nakilala nila si Rongfan. Utos ni Agustin. Naramdaman din niya ang problema sa 7 taong nakatakas. Sa personal na gumawa ng hakbang sina Gerald at Joff, malapit nang mabubunyag ang katotohanan. Panginoong Mansion Master. Nang bumalik sina Gerald at Joff, may dala silang tao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ronghong na bumati kay Rongfan dati. Nang ipasok siya, nanginginig ang buong katawan niya. Ang lakas ng matanda ay natakot siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso at kaluluwa. Wala silang kailangan gawin, sapat na ang kanilang mga aura para masuffocate siya. Kung ang 2 sa kanila ay hindi nagpakita ng kaunting awa, matagal na siyang nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Lord Mansion Master, may dinala po kami dito. Nang marinig niyang tinawag ng 2 matandang lalaki ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa malapit bilang Lord Mansion Master, nagdilim saglit ang kanyang paningin, at halos mahimatay siya. Lord Mansion Master. Hindi kaya ang taong ito ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion? Ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay personal na dumating para kay Rongfan. Itong si Rongfan. Anong ginawa mo hanggang sa puntong personal na dumating din ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion? Tama yan. That time nung nakilala ko si Rongfan, halatang may mali sa ekspresyon niya. Mukha siyang tatakas. Hindi nakakagulat na hindi ko siya nakita sa loob ng 1 buwang ito. Sa sandaling naisip ito ni Ronghong, ang kanyang ekspresyon ay naging nakakatakot. Nagtago siya ng sikreto para kay Rongfan, ngunit hindi sumagi sa isip niya na iduwit nito ang kanyang sarili. Panginoong Mansion Master. Nang maisip niyang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion, agad siyang lumuhad habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi alam ni Trina si Rongfan ay nagkasala ng anumang krimen. Kaya't nagawa ko ang kalokohang pagkakamaling ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Agustin na si Rongfan ay nakatakas mula sa 2 guardians ng Mystical Sky Mansion. Tumingin si Agustin kay Ronghong at humingi ng kumpirmasyon, nagtungo ba siya sa ari-arian ng Rising Sky Mansion? Oo. Mabilis na tumango si Ronghong na parang manok na tumutusok sa mga butil sa lupa. Hindi siya naglakas loob na manligaw. Itinaas ni Joff ang kanyang kamay at pinatay kaagad si Ronghong nang mawala ang kanyang halaga. Samantala, tumingin si Agustin kay Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, at nagutos, Palace Master Coulter, magsama ka ng 2 disipulo at manatili dito pansamantala. Kung babalik si Rongfan, dapat mo siyang patayin kaagad. Oo, Lord Mansion Master, sagot ni Prescott. Para sa iba, sundan mo ako pabalik sa Rising Sky Mansion. Gayunpaman, hinala ko na hindi bumalik si Rongfan sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Kung hindi, ang mga taong iniwan namin doon ay matagal nang nagsumbong sa akin.
Sa sandaling ito, maging si Agustin, ang mansion master ng Mystical Sky Mansion, ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat ang taong nakatakas ay isang taong may mababang posisyon, kailangan nilang hulihin siya kung hindi ay tiyak na mahihirapan ang Mystical Sky Mansion kapag kumalat ang balita tungkol dito. Nalaman lamang ito ni Alvin pagkatapos bumalik si Gory. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay wala kayong nakitang anumang bakas ni Rong Fan bago kayo bumalik? Tanong ni Alvin. Oo. Umiling si Gory at ngumiti ng pilit. Sa kasalukuyan, ang Palace Master ng Yellow Palace ay personal na nanunuluyan sa hometown habang si Delmar at ang kanyang ama ay naghihintay sa Rising Sky Mansion ng ari-arian para ihayag ni Rong Fan ang kanyang sarili. 1799. Mukhang matalino si Rong Fan. Isipin na hindi siya bumalik sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, misteryo pa rin kung nalaman niya ang tungkol sa insidente, sabi ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Nakilala na niya noong si Rong Fan. Ito ay walang iba kundi ang kuba na lalaking iyon na nakatayo sa likod ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, JC, sa Nimble Valley. Siya ay isang hindi mahalata na tao. Ang tanging dahilan kung bakit siya naalala ni Alvin ay dahil sa umbok sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi niya matindaan ang kanyang hitsura. Siguro hindi niya alam ang lahat. Kung hindi, kumalat ang balita bago pa man tayo bumalik, sabi ni Gory. Sa kasalukuyan, si Delmar at ang kanyang ama ay may kasamang mga lalaki upang bantayan ang ari-arian ng Rising Sky Mansion. Ang sino mang papasok sa ari-arian ng Rising Sky Mansion ay maaari lamang pumasok ngunit hindi umalis. Dahil dito, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga opisyal ng Rising Sky Mansion at opisyal ng Rising Sky Run. Nilipol na ikinakalat pansamantala. Kung kumalat ang balitang ito, ang Rising Sky Mansion ay aalisin din ang pangalan nito sa fourth-rate forces. Gayunpaman, sa kalaunan ay lalabas din ang katotohanan. Paano plano ni Lord Mansion Master na harapin ito sa hinaharap? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ayon kay Lord Mansion Master, pansamantalang mananatili si Delmar at ang kanyang ama sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Sa kalaunan, magpapadala siya ng isang tao na lumipat sa kanila. Magpapatuloy ito hanggang sa gumaling ang kaluluwa ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion at makatiis sa soul-searching secret tactic, sagot ni Gory, kung ang Devil daw cultying method ay isang Devil daw cultying paraan ng paglilinang, pagkatapos ay tatawagin niya kaagad ang ating mga tauhan, kahit na kumalat ang balita, sasabihin lamang ng mga tagalabas na kumikilos tayo sa ngalan ng langit at nagpapatupad ng hustisya, kung ang Devil daw cultivation method ay ang normal na uri, magpapadala siya ng isang tao upang bantayan ang Rising Sky Mansion at Hump Fan hanggang sa huli nating mahuli si Rong. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Gory, hindi niya lubos na inisip ang paraan ng pagharap ni Mansion Master Agustin sa bagay na ito, ngunit naiintindihan niya ang kanyang desisyon. Kahit na ang Devil daw cultivation method ay isang ordinaryong paraan, may mangyayari sa kalaunan kahit na ang Mystical Sky Mansion ay patuloy na magpadala ng mga tao upang bantayan ang ari-arian ng Rising Sky Mansion. Ang katotohanan ay sa huli ay lalabas pa rin. Hindi pa rin problema kung ikinulong ng Mystical Sky Mansion ang isang ordinaryong tao, ngunit ang problema, ang Rising Sky Mansion ay isang fourth-rate na puwersa at nasa ilalim din ng jurisdiction ng isang quasi-third-rate na puwersa. Sa kalaunan, isang tao mula sa parang third-rate na puwersa ang pupunta sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Kapag may napatay o nakulong sa quasi-third-rate force na iyon, maaalerto ang buong sekta. Sa oras na iyon, maaaring hindi maitago ng Mystical Sky Mansion ang balita tungkol sa backbone ng Rising Sky Mansion at halos napatay na ang buong sekta. Naturally, kahit na ang quasi-third-rate na puwersa ay hindi nakatuklas o nakagawa ng anuman, nadama ni Alvin na ang katotohanan ay hindi maitatago ng matagal. Kung tutuusin, magiging pabaya ang isang ordinaryong tao kapag kailangan nilang patuloy na bantayan ang isang lugar. Walang sino man ang makakapaggarantiya na hindi sila magkakamali. Bagamat hindi mataas ang tingin ni Alvin sa pamamaraan ni Mansion Master Agustin, wala siyang sinabi kahit ano. Matapos ang lahat ng sinabi at ginawa, ang bagay na ito ay walang kaugnayan sa kanya.
Hindi siya interesado sa Devil Daw cultivation method na iyon kung ito ay isang normal na uri o isang hindi makataong uri. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailanman naisip na linangin ang Devil Daw cultivation method at lumipat upang maging Devil cultivator. Pagkatapos kong magkaroon ng Sun True Origin sa aking katawan, hindi ko pa ginagamit ang Devil Seal tablet. Sa lakas ng aking Sun True Origin na kasalukuyang katumbas ng True Origin ng Early Eminent Saint Stage Powerhouse, dapat kong mapatay ang lahat ng Devil Cultivator sa ibaba ng Divine Saint Stage kung gagamitin ko ang Devil Seal tablet. Tuwang-tuwa si Alvin sa kanyang sarili. Sa katunayan, kahit nasa Mystical Sky Mansion, kakaunti ang mga tao na nasa Divine Saint Stage o mas mataas. At least, mula sa impormasyong nakuha niya, 3 lang ang tao sa Mystical Sky Mansion na nakapasok sa Divine Saint Stage. Sila ay si Mansion Master Agustin at ang 2 Mystical Sky Mansion's Guardians, sina Gerald at Joff. Senior Brother Gory, anak ka ni Guardian Go kaya dapat alam mo ang kanyang cultivation base, tama ba? Nabalitaan ko na ang Guardian Go ay isang Divine Saint Stage powerhouse. Nang makita ni Alvin si Gory mula sa gilid ng kanyang mata, bigla niyang naalala na si Gory ay anak ni Guardian Go. Dapat niyang malaman ang tungkol sa cultivation base ni Guardian Go. Oo, diretsyong sagot ni Gory na walang intensyong itago ang anuman kapag nahaharap sa tanong ni Alvin, ang cultivation base ng aking ama ay matagal nang nakapasok sa Early Divine Saint Stage tulad ni Joff. Nasa Early Divine Saint Stage din si Joff. Nagulat si Alvin. Oo. Tumanggaw si Gory. Ayon sa tatay ko, 4 na tao lang ang nasa Divine Saint Stage. Si Lord Mansion Master ang pinakamakapangyarihan habang ang tatay ko at ang matandang si G ang pinakamahina. 4 Divine Saint Stage powerhouses. Ang 2 dakilang Guardians ang pinakamahina. Ang mga mata ni Alvin ay kasing laki ng mga platito. Kung gayon, maliban sa Mansion Master, ang isa pa ay hulaan mo. Ngumiti si Gory. Nang makita ni Alvin ang pilyong ngiti sa kanyang mga mata, isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang tagapag-alaga ng Heaven Palace's Spirit Pool. Senior Brother Gory, ang taong iyon ba ay iyong Grandmaster? Tama. Tumanggaw si Gory bago siya bumantong hininga. Masyadong malas si Grandmaster. Sa pagkakataong iyon, pagkatapos niyang masugitan ng husto, naging sanhi ito ng pag-stagnate ng kanyang cultivation base. Kung hindi, sa kanyang dating likas na talento, narating na niya ang quintessential Saint Stage. Si Grandmaster ay dapat na maglakbay at mag-cultivate sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, ngunit dahil sa kanyang pinsala, wala siyang pagpipilian kundi ang kanyang pinsala. Hindi ba ang Upper Province ay isang lugar kung saan ang isang tao lang sa Divine Saint Stage o mas mataas ang maaaring pumunta? Sa lakas ng senior, maaari pa rin siyang pumunta sa Upper Province kung gusto niya, tama? Nagtataka na tanong ni Alvin. Oo. Tumanggaw si Gory bago ngumiti ng pilit. Gayunpaman, bilang martial daw henyo ng kanyang henerasyon, hindi gustong makita ni Grandmaster na ang mga kapatid na iyon na may parehong amo ay hihigit sa kanya ng isa-isa. Dahil sa kanyang pagmamalaki kaya siya ay nananatili sa Lower Province at kusang loob na nagbabantay sa Spirit Pool. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Senior Brother Gory, mayroon bang quintessential Saint Stage powerhouse sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land? Nagtanong si Alvin ng tanong na laging nasa isip niya. Oo, positibong sagot ni Gory. Oo. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, parang walang tao sa quintessential Saint Stage sa quasi-third-rate forces ng Dao Martial Saint Land, tama ba? Sa totoo lang, kahit na ang isang exemplary Saint Stage powerhouse ay wala pang buhay na walang hanggan, hindi magiging problema para sa kanya na mabuhay ng hanggang 1 o 2,000 taong gulang, tama ba? Kung mayroon silang isang taong nasira sa stage na iyon, hindi ba? Tama. Lalong natarante si Alvin. Meron talagang ilang quintessential Saint Stage powerhouses, ngunit wala sila sa anumang quasi-third-rate forces, patuloy na sinabi ni Gory, bukod sa mga reclusive powerhouses na hindi nagpapakita ng kanilang mga sarili, ang tanging quintessential Saint Stage powerhouses sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land ay ang mga Watchers na nagbabantay sa ugnayan sa pagitan ng Upper Province at Lower Province.
Mga manunood. Sumimangot si Alvin. Sino sila? Ang Watchers ay ang quintessential Saint Stage powerhouses na nagmula sa mga first-rate forces mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Ang kanilang tungkulin ay subaybayan ang Lower Province. Kapag ang isang quintessential Saint Stage powerhouse ay lumitaw sa Lower Province, dapat siyang agad na umalis sa Lower Province at pumunta sa Upper Province. Kung siya ay maglakas loob na magdulot ng kaguluhan sa Saint Stage sa Lower Province. Stage powerhouse batay sa kalubhaan ng krimen, may sensinang paliwanag ni Gory, may isang powerhouse na dumaan sa quintessential Saint Stage mula sa tuktok ng exemplary Saint Stage. Sinubukan niyang pag-isahin ang Lower Province gamit ang kanyang lakas. Anong nangyari? Tanong ni Alvin. Kung gusto ng isang quintessential Saint Stage powerhouse, maaari talaga niyang pag-isahin ang Lower Province. Namatay siya. Pinatay siya ng mga Watchers. Sagot ni Gory. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Gory, nagulat si Alvin. Ang quintessential Saint Stage powerhouse ay pinatay ng Watchers. Ayon sa mga alituntuning itinakda ng mga first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, kapag ang quintessential Saint Stage Marshal o Dao Cultivator ay lumitaw sa Lower Province, kailangan niyang agad na umalis sa Lower Province upang maiwasan niyang guluhin ang balanse ng kapangyarihan sa Lower Province. Naturally, ang isang quintessential Saint Stage Marshal o Dao Cultivator ay lumitaw sa Lower Province, kailangan niyang umalis kaagad sa Lower Province upang maiwasan niyang guluhin ang balanse ng kapangyarihan sa Lower Province. Naturally, ang isang quintessential Saint Stage Marshal o Dao Cultivator ay lumitaw sa Lower Province, kailangan niyang umalis kaagad sa Lower Province upang maiwasan niyang guluhin ang balanse ng kapangyarihan sa Lower Province. Naturally, ang isang quintessential Saint Stage Marshal ay hindi pinapayagang manatili sa powerhouse ng Lower, ngunit hindi niya pinapayagang manatili sa powerhouse ng Lower. Lahat. Kapag nakakilos na siya, agad siyang papatayin ng mga taga-masid. Dahil dito halos lahat ng powerhouse sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land na nakalusot sa quintessential Saint Stage ay pipiliin na umalis kahit na ang Lower Province ay mabuti, walang silbi ang pagiging makapangyarihan kung walang sinuman ang makakapagsabi sa kanya ng isang bagay sa lalawigan ng Lian, si Lian lang ang makakapagsabi sa kanya ay walang kamalay-malay. Ang lahat ng ito ay hindi na itala sa mga aklat na nabasa niya noon. Ang mga first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay talagang kumokontrol. Napaisip si Alvin. Ang bulong-bulungan ay ang tatlong dakilang colossus, ang tatlong dakilang sekta, mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ang nagpasa sa utos na ito. Ang mga first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay kumikilos lamang ayon sa utos na ibinigay sa kanila, dagdag pa ni Gory. Ang tatlong dakilang sekta. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Ang Fire Worship Sect ay isa sa tatlong dakilang sekta. Ang kanyang kasintahan ay kinuha ng isang tao mula sa Fire Worship Sect. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang magulong emosyon bago siya tuluyang nakabawi. Hindi nakakagulat na walang quintessential Saint Stage powerhouses sa quasi-third-rate forces sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa lumalabas, may mga Watchers na nagbabantay sa lugar upang pigilan ang quintessential Saint Stage powerhouses na magdulot ng kalituhan sa Lower Province. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Sa kasalukuyan, ang pinakamakapangyarihang tao sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land ay dapat na ang leader ng Mountain Shade Black Market at ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, tama ba? Tanong muli ni Alvin. Oo. Tumango si Gory. Ayon sa aking ama, ang leader ng Mountain Shade Black Market at ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay parehong nakatayo sa tuktok ng exemplary Saint Stage. Higit sa lahat, silang dalawa ay Devil Cultivators, at ang kanilang mga kakayahan ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Marshal at Dao Cultivators. Ibig sabihin ba nito ay hindi na sila makakagawa ng anumang galaw pagkatapos nilang makapasok sa quintessential Saint Stage? Sa oras na iyon, ang Mountain Shade Black Market at ang Azure Cloud Mansion ay hindi na makakasama ng mapayapa, hindi ba? Tanong muli ni Alvin. Hindi ganoon kadaling makapasok sa quintessential Saint Stage. Umiling si Gory.
Kung ikukumpara sa iba pang mga powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, silang dalawa ay masyadong bata. Malayo pa ang landas para marating nila ang peak ng Exemplary Saint Stage. Dahil dito, mayroon silang higit sa sapat na oras upang alagaan ang isang karapat-dapat na kahalili bago sila umalis. 1800. Bukod dito, kahit na mapasok sila sa Quintessential Saint Stage, maaari silang gumawa ng hakbang kung ito ay para sa layunin ng pagtatanggol. Halimbawa, kung ang isang tao sa sekta na kinokontrol nila ay may masamang intensyon, maaari pa rin silang gumawa ng hakbang hanggat sila ay hindi hihigit sa 100 taong gulang, sabi ni Gory. Senior Brother Gory, sinabi mo lang na bawal kumilos ang Quintessential Saint Stage powerhouses sa Lower Province, di ba? Hindi mo sinabing pinapayagan silang kumilos kung ito ay para sa defensive purposes. Naguguluhan si Alvin sa mga patakaran na itinakda ng mga first-rate na puwersa mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saints Land para sa St. Quint's Powers Land. Sa katunayan, ang isang ordinaryong Quintessential Saint Stage powerhouse ay hindi papayagang gumawa ng kanyang paglipat kahit na ito ay para sa mga layunin ng pagtatanggol. Gayunpaman, may ilang mga exempted na kaso din. Ang mga Quintessential Saint Stage powerhouse na wala pang 100 taong gulang sa Lower Province ay hindi pinapayagan na kumuha ng inisyatiba upang gumawa ng kanilang mga hakbang, ngunit sila ay may karapatan na gumawa ng isang hakbang para sa isang hakbang na mas mababa sa 0 taong gulang. Makapasok sa Quintessential Saint Stage ay karaniwang ay recruit ng mga watchers sa mga first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land kung saan sila ay naroroon, patuloy na sinabi ni Gory. Ito ay tiyak na dahil dito, ang mga Quintessential Saint Stage na powerhouse na wala pang 100 taong gulang ay may ilang mga espesyal na karapatan sa watchers kahit na sa low-urge mata kung sila ang magkukusa na gumawa ng isang hakbang hanggat hindi sila lumampas sa dagat. Nang marinig iyon, ngumiti si Alvin habang umiiling. Mukhang nasaan man ito, ang pagkakaroon ng mga koneksyon ay magpapadali sa mga bagay. Ang pinuno ng Mountain Shade Black Market at ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay parehong wala pang 100 taong gulang. Kasabay nito, ang impormasyong ito sa wakas ay pumasok sa isip ni Alvin. Oo. Tumango si Gory na may ekspresyon ng paghanga. Kung ito man ay ang leader ng Mountain Shade Black Market o ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, silang dalawa ay may potensyal na makapasok sa Quintessential Saint Stage bago sila umabot sa 100 taong gulang. Ang mga ganitong halimaw ay napakabihirang sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Pagpasok sa Quintessential Saint Stage bago 100 taong gulang. Maging si Alvin ay hindi maiwasang mamangha. Bagamat kumpiyansa siyang makapasok siya sa Quintessential Saint Stage bago mag 100 years old o kahit bago mag 50 years old, confident lang siya dahil taglay niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang daloy ng oras sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay 5 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo, at ito ay pangatlong antas lamang ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kapag naayos na ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang daloy ng oras sa loob ay 8 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, ang isang araw sa labas ay katumbas ng 8 araw sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, ayon kay Elder Hal, ang cultivation environment sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay mas malakas kaysa sa ikatlong antas. Kapag naayos na ang ika-4 na antas, ang kanyang cultivation base ay tiyak na mabilis na makakaangat. Kung mas mabilis kung matatapos ang pagkukumpuni sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, mas mabilis akong makakalusot sa Eminent Saint Stage at mauunawan ang divine abilities. Sa oras na iyon, magkakaroon ako ng kaunting kakayahan na protektahan ang aking sarili kapag pupunta ako sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, mabilis siyang tumingin kay Gory at binago ang paksa. Senior Brother Gory, may isang pabor akong hihilingin sa iyo. Junior Brother Alvin, hindi na kailangang maging magalang sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang kahit ano, at hanggat ito ay nasa aking kakayahan, ako, si Gory, ay gagawa para sa iyo kahit na kailangan kong tumalon sa kumukulong kaldero o naglalagablab na apoy. Same time na nangako si Gory. Naantig si Alvin nang marinig ang kanyang mga salita. Bueno,
hindi mo na kailangang tumalon sa kumukulong kaldero o naglalagablab na apoy. Kailangan ko lang ng tulong mo sa paghahanap ng ilang materyales, Senior Brother Gory. Kung maginhawa, gusto ko ring kausapin mo ako ni Guardian Go. Sa mga koneksyon ni Guardian Go, sigurado akong magiging mas mahusay na hanapin ang mga materyales na iyon. Senior Brother Alvin, masyado kang magalang. Ano ang ibig mong sabihin na comfortable o hindi? Halika, sundan mo ako at tingnan ang matandang iyon ko ngayon. Kahit na siya ay nasa gitna ng closed-door cultivation, tatawagan ko siya para sa iyo. Tiniyak ni Gory si Alvin habang hinahampas niya ang kanyang dibdib. Hindi na kailangan yan. Mabilis na umiling si Alvin. Tumawa si Gory bago tumayo at sinenyasan siya. Junior Brother Alvin, alis na tayo. Tere na at salubungin natin ang matanda ko. Kasabay ko siyang bumalik kaya sa tingin ko ay hindi pa siya pumasok sa closed-door cultivation. At saka, gusto ka na niyang makilala. Kaya lang hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa pamumuno ni Gory, hindi nagtagal ay nakipagkita si Alvin kay Gerald. Lumabas pa ang huli para i-welcome siya, dahilan para ma-overwhelm siya sa hindi inaasahang pabor na ito. Ikaw si Alvin. Isa ka talagang elite powerhouse. Nang makita siya ni Gerald, ngumiti siya. Wala sa kanya ang mayabang na paraan na inaasahan ng isang guardian mula sa Mystical Sky Mansion. Pumasok ka at maupo ka. Si Gerald ay higit na mabait kay Alvin dahil kaibigan siya ng kanyang anak. Sa katunayan, walang gaanong kaibigan ang kanyang anak sa Mystical Sky Mansion, partikular na ang kaibigang tulad ni Alvin na maaari niyang buksan ang kanyang puso. Isa lang siyang kaibigan na ganoon, at ito ay si Alvin. Ang isa pang dahilan ay dahil sa meritorious deed na ibinigay niya sa kanyang anak. Ang bagay na ito ng pagtukla sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion na naglilinang ng Devil Dao Cultivation Method ay napakahalaga at makabuluhan sa Mystical Sky Mansion. Dahil dito, personal na pinuri ng Lord Mansion Master ang kanyang anak at binigyan ang kanilang gukla ng maraming reward. Sa pamamagitan ng dahilan at tama, wala siyang dahilan para hindi magustuhan si Alvin. Pakiusap, Guardian Go. Si Alvin ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa sa hindi inaasahang karangalang ito. Hindi siya kumilos ng mayabang o padalos-dalos. Sa halip, pinanatili niya ang ugali ng isang junior kapag kaharap si Gerald. Nang makita ito, gamaan ang pakiramdam ni Gerald sa kanyang puso. Mukhang nakahanap ng mabuting kaibigan ang kanyang anak. Natural, hindi siya nagpakita ng kaabangan ng isang senior kahit na pinanatili ni Alvin ang ugali ng isang junior. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay napakasigla. Itinuring niya si Alvin bilang isang mabait at magiliw na elder. Si Gerald ay personal na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Alvin habang nakangiting sinabi niya, Alvin, hindi mo na ako kailangang tawagin bilang Guardian Go sa hinaharap kapag tayo ay nag-iisa. Dahil kaibigan ka ni Gory, maaari mo na lang akong tawaging Uncle Go. Tito Go. Si Alvin ay hindi isang taong matigas ang ulo na kumapit sa mga tradisyonal na tuntunin at ideya kaya hindi niya ito tinanggihan. Sa halip, ang kanyang paggalang kay Gerald ay tumaas ng ilang binga. Pakiramdam niya ay isa siyang matanda na karapat-dapat igalang. Nang makita kung gaano kagalang-galang sina Alvin at Gerald sa isa't isa, si Gory na nakatayo sa gilid ay naiinip at diretsyong nagsabi, Pare, ito ang unang pagkakataon na hinanap ka namin ni Junior Brother Alvin. Maliban sa gusto niyang makilala ka, gusto rin niyang humingi ng pabor sa iyo para maghanap ng ilang bihirang materyales. Oh! Nang marinig ang kanyang mga salita, tumingin kaagad si Gerald kay Alvin. Little Alvin, iniisip ko kung anong mga materyales ang kailangan mong hanapin ng tulong ko. Pagkatapos ng ilang round ng pag-uusap, ang paraan ng pakikipag-usap ni Gerald kay Alvin ay nagbago at naging mas matalik. Tito Gu, nandito na lahat ang mga materyales na kailangan ko. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inilabas ni Alvin ang isang drawing sheet na mayroong maraming drawing ng mga materyales na kailangan niya. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding ilang mga paglalarawan sa gilid. Inihanda niya ito sa kanyang libreng oras noong wala pa siya sa closed-door cultivation. Uncle Gu, mangyaring gamitin ang iyong mga koneksyon upang matulungan akong maghanap para sa mga materyales na ito.
Kung gaano karaming mga Saint Stone ang kailangan mo, bigyan mo lang ako ng numero mamaya. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, hindi inaasahan ni Alvin na makita ang mga ekspresyon ni Gerald at Gory na magiging seryoso. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang mali ang sinabi niya. Gaya ng inaasahan, tumingin sa kanya si Gory at same time na sinabi, Junior Brother Alvin, kahit na matagal na tayong hindi magkakilala, ang pinakamahalaga ay ang sinseridad at ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Sa puso ko, matagal na kitang itinuring na matalik na kaibigan ng maraming taon na kaya kong buksan ang puso ko. Hindi mo ba iniisip na masyadong magalang ang pagbanggit mo? Little Alvin, si Uncle Go ay walang kulang sa Saint Stones. Sa totoo lang, kung hindi ka matalik na kaibigan ni Gory, hindi kita tutulungan kahit gaano pa karaming Saint Stone ang dala mo. Nilinaw din ni Gerald ang kanyang sarili. Uncle Go, Senior Brother Gory, mali ako sa bagay na ito. Humihingi ako ng paumanhin. Mabilis na humingi ng tawad si Alvin. Napagtanto na niya ang pagkakamali niya kanina. Gayunpaman, dahil ang mga salita ay sinabi, hindi na ito maaaring bawiin. Ang tanging magagawa niya ay mabilis na ayusin ang sitwasyong ito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na lumuwag ang mga ekspresyon ni Gerald at Gory. Sinulyapan ni Gerald ang drawing paper na nasa kamay niya bago niya sinabi kay Alvin, gagawin ko ang maraming kopya ng drawing na ito at gagamitin ko ang mga koneksyon ko para hanapin ang mga ito. Gayunpaman, may ilang materyales sa papel na ito na kahit na hindi ko pa nakita dati. Dahil dito, hindi ko magagarantiya na mahahanap ko silang lahat. Bagamat gusto niyang tulungan si Alvin na tipunin ang lahat ng materyal na ito, hindi siya nang ahas na igarantya ito dahil hindi pa niya nakita ang ilan sa mga materyal sa papel. Naiintindihan ko. Just do your best, Uncle Go. Tumango si Alvin. Hindi niya inaasahan na makikita ni Gerald ang lahat ng materyales. Ayon kay Elder Hal, ang ilan sa mga materyales ay bihira din kahit sa Devata Realms. Ngayong napag-usapan na ang issue tungkol sa mga materyales na kailangan para ayusin ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sa wakas ay napatahimik na ni Alvin ang kanyang isip at nalilinang. Para naman sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, si JC, at ang Devil Daw Cultivation Method na kanyang nilinang, hindi siya nagtanong tungkol dito. Hindi siya interesado sa lahat. Bagamat hindi siya interesado, hindi ibig sabihin na iyon ang iisipin ng ibang tao. Maklipas ang isang buwan, si Alvin ay ipinatawag ni Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Bagamat ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na nakatagpo si Agustin, ang unang pagkakataon na nakilala niya ito ay kasama ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ngayon, siya lang iyon kaya ibang-iba ang pakiramdam. Sa kabila ng pagkakaiba ng pakiramdam, hindi man lang siya kinakabahan. Mansion Master. Nagkusa si Alvin na batiin si Agustin na nakaupo sa main hall. Katulad ng dati, hindi niya ito tinawag na Lord. Hindi rin nagpagulo si Agustin sa bagay na ito. Pagkatapos niyang sinenyasan si Alvin na umupo ng nakangiti, sinabi niya nang hindi kumikibo, Alvin, salamat sa iyo na nalaman ng aming Mystical Sky Mansion na si JC ay nagal inang ng Devil Daw Cultivation Method na naglalaman ng Soul Congregation Technique. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag dito, Mansion Master? Hindi maiwasan ni Alvin na mamangha. Hindi lahat, umiling si Agustin bago sinabi, narinig kong nalaman mo ang tungkol kay JC na nililinang ang Devil Daw Cultivation Method na naglalaman ng Soul Congregation Technique mula sa iyong senior brother, Simon. At saka, ang iyong senior brother na Simon ay pumunta na sa Upper Province upang hanapin ang iyong master. Sigurado akong dapat alam ng master mo na si JC ay nagal inang ng Devil, Right Cultivated Method. 1801. Simon ay si Alvin, at si Alvin ay Simon. Bukod kay Alvin, si Gory lang ang nakakaalam nito. Dahil dito, hindi siya nagulat nang marinig niya ang mga salita ni Agustin. Tiyak na natutunan niya ang tungkol dito. Tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Agustin. Halos mahulaan niya ang intensyon ni Agustin para ipatawag siya rito. Sigurado siyang nag-aalala na ang kanyang amo ay interesado sa Devil Daw Cultivation Method na nilinang ni JC.
Hindi alam ni Agustin na ang kanyang Panginoon ay isa lamang siyang binubuo. Maging si Agustin, ang mansion master, ay kailangang tumapak ng maingat pagdating sa isang powerhouse mula sa Upper Province. Ipaubayan na lang natin kung ang Devil Daw cultivation method ay isang hindi makataong uri. Gayunpaman, kung ito ay isang normal na uri, ang ating Mystical Sky Mansion ay handang ibahagi din ito sa iyong Panginoon, diretsyong sabi ni Agustin kay Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Mansion Master, ako. Hindi inaasahan ni Alvin na sasabihin ni Agustin ang mga ganoong salita. Sandali siyang natigilan. Magpatuloy na sana siya sa pagsasalita nang pigilan siya ni Agustin sa pagsasabing, ituloy na lang natin ito. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa iyo at sa iyong nakatatandang kapatid, ang Mystical Sky Mansion natin ay hindi sana makukuha ang Devil Daw cultivation method na ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi pa rin natin nakukuha ang Devil Daw cultivation method. Kailangan nating maghintay ng kaunting kaluluwa ng kabataan ng kalahating taon bago mabawi ang kaluluwa ng lalaki. Maaaring gamitin ang soul-searching secret tactic sa kanya. Mansion Master, ang aking master at ang kanyang mga disipulo ay walang interes sa Devil Daw cultivation method na iyon, sa wakas ay sinabi ni Alvin pagkatapos magsalita si Agustin. Walang interes sa Devil Daw cultivation method na iyon. Natarante si Agustin sa sinabi ni Alvin. Isa itong top-rated Devil Daw cultivation method pagkatapos ng lahat. To think may mga taong hindi interesado dito. Mukhang hindi simpleng tao ang Panginoon ni Alvin kahit na sa Upper Province, naisip ni Agustin sa sarili habang nanginginig sa loob. Huwag mag-alala, Mansion Master. Kami, Master at mga disipulo, ay walang intensyon sa Devil Daw cultivation method na iyon. Bukod dito, itatago ko rin ang katotohanan na ang Mystical Sky Mansion ay nakakuha ng Devil Daw cultivation method na isang lihim, patuloy na sinabi ni Alvin. Nang marinig iyon, pinag-aralan ni Agustin si Alvin saglit bago niya sinabi, kahit ano paman, nakagawa ka ng isang karapat-dapat na gawa para sa Mystical Sky Mansion. Sa orihinal, plano kong ibahagi ang Devil Daw cultivation method na iyon sa iyong Panginoon at sa kanyang mga disipulo upang ibalik ang pabor. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ko na lahat kayo ay hindi interesado sa kalangitan na iyon, ang aking Diablo. Ay kailangang bayaran ang iyong pabor sa ibang paraan. Nang marating ni Agustin ang dulo ng pangungusap, nagtanong siya, sabihin mo sa akin, anong uri ng mga gantimpala ang gusto mo? Marahil, may magagawa ang Mystical Sky Mansion para sa iyo. Mansion Master, kung maaari, nais kong tulungan ako ng Mystical Sky Mansion na maghanap ng ilang materyales. Napagtanto ni Alvin na ito ay isang pagkakataon para mapabilis niya ang kanyang paghahanap para sa mga materyales para ayusin ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bilang isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion, tiyak na maraming koneksyon si Gerald. Gayunpaman, mas mababa pa rin siya kumpara sa puwersa ng buong Mystical Sky Mansion. Kung ang Mansion Master na si Agustin ay nagpasa ng isang order para sa kanya, ang paghahanap ay tiyak na tataas ang kahusayan sa buong Mystical Sky Mansion na tumutulong sa kanya na maghanap para sa mga materyales. Materials. Anong materyales? Naguguluhan si Agustin. Nakuha ko na ang mga materyales at ipinasa ko ito kay Guardian Gu para matulungan niya akong maghanap. Kung talagang gusto mo akong gantihan, Mansion Master Agustin, mangyaring tulungan mo rin akong hanapin ang mga materyales na ito. Napakahalaga nila sa akin at sa aking Panginoon, sagot ni Alvin. Sige, naiintindihan ko. Tumanggaw si Agustin. Hahanapin ko si Guardian Gu mamaya at kukuha ako ng mga kopya ng drawing. Gagawin ng Mystical Sky Mansion ang lahat para hanapin ang mga materyales na iyon para sa iyo. Ito ang pangako ko sa iyo. Si Agustin ay ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Siya ay, natural, isang tao sa kanyang mga salita. Dahil dito, hindi nag-alinlangan si Alvin sa kanyang mga salita. Salamat, Mansion Master. Ang maliit na gawaing ito ay walang halaga kumpara sa iyong kontribusyon sa Mystical Sky Mansion, sabi ni Agustin sabay wave ng kanyang kamay. Maliit na gawa. Nanatiling tahimik si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Agustin. Marahil, ito ay isang maliit na gawa lamang para kay Agustin.
Gayunpaman, ito ay isang mahalagang bagay sa kanya. Ang mga materyales na ito ay kailangan upang ayusin ang ikaapat na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa kanyang opinyon, ito ay mas nakakaakit kaysa sa Devil Dao cultivation method na nilinang ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, JC. Natural, walang sinabi si Alvin. Ano kaya ang masasabi niya? Hindi niya maipahayag ang pagkakaroon ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi ba? Talagang sigurado siya kung ibunyag niya ang pagkakaroon ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, malamang napapatayin siya ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion para makuha ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Masyadong nakakatokso ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kung siya ang nasa katayuan ni Agustin bilang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ito ay mag-uudyok din sa kanyang kasakiman. Lalo na nang ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nasa pag-aari lamang ng isang mahinang disipulo. Ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang Celestial Supreme Treasure, at maging sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, ito ay itinuturing na mahalaga. Bilang isang parang third-rate na puwersa, isang piling puwersa sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land, natural na madali para sa Mystical Sky Mansion na maghanap ng mga materyales. Habang ipinapasa ni Agustin ang kanyang order, lahat ng matatanda at disipulo ng Mystical Sky Mansion sa bawat operations point sa Lower Province ay nagsimulang kumilos at walang pag-aalinlangan na hinanap ang mga materyales na kailangan ni Alvin. Sa paglipas ng panahon, ang kalahati ng Lower Province ng Dao Martial Saint Land ay hinanap ng Mystical Sky Mansion. Sa kasalukuyan, 3 buwan na ang lumipas. Sina Delmar at Joff na nagbabantay sa ari-arian ng Rising Sky Mansion ay bumalik din sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion at pinalitan ng isa pang 2 Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Agad na nakatanggap si Joff ng balita ng kanilang pagbabalik at hinanap sila. Sa sandaling makita ni Joff sina Joff at Delmar, agad niyang tinanong, "Lolo, Ama, bumalik ba si Rongfan?" "Hindi." Umiling si Delmar. Ang orihinal na solemn na ekspresyon ni Joff ay nawala at napalitan ng ngiti nang makita niya si Joff. "Joff, hindi mo pinabayaan ang iyong paglilinang, tama?" "Hindi." Umiling si Joff bago naglakad sa tabi niya sa 3 hakbang lang. "Lolo, ngayong nakabalik na kayong dalawa, hindi ba sa tingin mo dapat mong talakayin kay Lord Mansion Master ang tungkol sa paggamit ng soul-searching secret tactic sa JC, Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion?" Gusto ni Joff ang Devil Dao cultivation method na nilinang ni JC. Napanaginipan pa niya ito. "Joff, alam kong gusto mong linangin ang paraan ng paglilinang na iyon, ngunit kahit na ano, ang pamamaraang iyon ng paglilinang ay isa pa ring paraan ng paglilinang ng Devil Dao. Sa kasalukuyan, wala pa kaming ideya kung anong uri ng paraan ng paglilinang ng Devil Dao ito. Kung ito ay hindi makataong uri, imposible para sa amin na linangin ito kahit na kami mismo ang baalang maghanda para sa iyo." Senaryo, sabi ni Joff. Si Joff ay nanatiling walang tiwala nang marinig niya ang mga salita ni Joff. Sabi niya, "Lolo, sinabi mo lang na hindi pa rin sigurado. Paano kung ang Devil Dao cultivation method na iyon ay mga normal na uri? Mayroon ding posibilidad na ito." Tumango si Joff. Nang muli siyang tumingin kay Joff, baka sa kanyang mga mata ang isang bakas ng pagkagusto. "Joff, paanong hindi ko gustong gawin ang soul-searching secret tactic kay JC at makuha ang kanyang cultivation method?" Gayunpaman, sa kasalukuyan, siya ay masyadong mahina. Bagamat maaari nating gawin ang soul-searching secret tactic sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay maaaring hindi na makayanan ang kanyang pinsala, at hindi ko na kayang tiisin ng isa pang taon. Kalahati, hindi bababasa, bago gumaling ang kanyang kaluluwa ng sapat upang matiis ang soul-searching secret tactic, sabi ni Joff. 1 taon at kalahati. Ganon katagal. Nabigo si Joff. Nagsasawa na siya sa paghihintay. Hindi sumagi sa isip niya na maghintay siya ng kahit 1 kalahating taon. Nang makita ang kabiguan sa mukha ni Joff, bahagyang kumirot ang puso ni Joff kaya't mabilis niyang tiniyak, "Joff, 1 kalahating taon na lang. Lilipas lang ito sa isang kisap mata." Sa taong ito at kalahati, mag-cultivate ng maayos at magsikap na makalusot sa Mastery Refined na walang problema sa Stage Devils, kung mayroon kang Saint Stage na problema.
Ipapasa ko agad sa iyo pagkatanggap ko. Salamat, Lolo. Pinilit ni Geoff na ngumiti sa kanyang mukha. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang figurang kinaiinisan niya. Pagkatapos, sinabi niya, Alvin. Lolo, ang usapin sa Rising Sky Mansion ay napag-usapan na. Kaya't maaari ba tayong gumawa ng mga paraan upang makitungo kay Alvin ngayon? Namula agad ang mukha ni Geoff dahil sa galit nang maisip niya si Alvin. Ang kanyang galit sa kanya ay nakaukit ng malalim sa kanyang mga buto ngayon. Hanggat humihinga pa si Alvin, hindi siya makakatulog ng mahimbing. Nang marinig ang mga salita ni Geoff at maramdaman ang kanyang puot, agad na nawala ang pagmamahal sa mga mata ni Geoff. Napalitan ito ng nakakatakot na layuning pumatay. Huwag kang mag-alala, Geoff. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na mabubuhay ng matagal si Alvin. Pare, bulong ni Delmar sa sandaling ito, narinig ko na ginagamit ni Lord Mansion Master ang puwersa ng buong Mystical Sky Mansion para maghanap ng ilang materyales para kay Alvin. Bagamat hindi siya tinanggap ni Lord Mansion Master bilang kanyang disipulo, tila pinahahalagahan niya siya gaya ng pagpapahalaga niya sa sarili niyang direktang disipulo. Alam ko rin ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ginagawa lang ito ni Lord Mansion Master dahil tinanggihan ni Alvin ang panukala ni Lord Mansion Master na ibahagi ang Devil Daw Cultivation Method sa kanya at sa kanyang master. Tinutulungan lang siya ni Lord Mansion Master dahil sa kanyang kontribusyon tungkol sa Devil Daw Cultivation Method na iyon. Natural, mas alam ni Geoff ang mga bagay kaysa kay Delmar. Kahit papatayin natin si Alvin, hindi natin ito gagawin sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Dapat tayong mag-isip ng paraan para mapaalis siya sa estate bago tayo kumilos. Hanggat maingat tayo sa ating plano, walang makakaalam kung sino ang pumatay sa kanya. Kahit na may maghinala sa atin, wala silang magagawa ng walang anumang ebidensya. Ganyan din ang ginagawa ni Lord Mansion Master. Sabi ni Geoff. Nang magsalita siya ay mas lalong nagningning ang kanyang mga mata. Tumango si Delmar. Si Geoff naman, sa sobrang tuwa ay namula ang mukha. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Alvin, hindi ka na mabubuhay ng matagal. Wala pang nakaligtas sa pagpaslang sa aking lolo noon pa man. Sa hinaharap kapag papunta ka na sa Netherworld, masisisi mo lang ang iyong sarili sa pagiging malas mo. Kapag sinaktan mo ako, nahatulan ka na ng kamatayan. Hinatulan ni Geoff si Alvin ng kamatayan sa kanyang puso. 1802. Ang Dalton clan ay pinamumunuan ni Geoff, ang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Ang taong nasa ibaba niya ay ang kanyang anak na si Delmar. Kasunod nito ay ang mga elder sa Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Naturally, hindi lahat ng matatanda mula sa Dalton clan ay may apelyidong Zhao. Karamihan sa kanila ay talagang walang kaugnayan sa Dalton clan, ngunit dahil umaasa sila sa kapangyarihan ni Geoff at Delmar, maaari silang ituring na bahagi rin ng Dalton clan. Sa mga taong ito, walang kulang sa mga disipulo ni Geoff at Delmar. Kung ang lahat ng tao sa Dalton clan ay igrupo sa isang pyramid, si Geoff ang siyang nakatayo sa tuktok ng pyramid. Siya ang pinuno ng Dalton clan. Para sa kadahilanang ito, ang kanyang bawat salita at kilos ay kumakatawan sa kalooban ng Dalton clan. Halimbawa, kung si Geoff, ang tagapag-alaga ng Mystical Sky Mansion, ay nakipagtalo kay Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ang mga elder at mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay tatayo rin sa likod ni Geoff kahit na may iba silang apelyido. Dahil mismo sa nagkakaisang puwersa ng Dalton clan na ang kanilang posisyon ay higit sa milyon at nasa ilalim lamang ng Mansion Master. Bumuo ng paraan para akitin si Alvin palayo sa estate at patayin siya ng palihim na pag-atake. Di nagtagal, ang mga elder ng Mystical Sky Mansion at ang mga disipulo sa Mystical Sky Rankong mula sa Dalton clan ay nakatanggap ng order na ibinigay ni Geoff. Naturally, ito ay isang lihim na utos. Kahit na si Geoff ay may napakataas na posisyon sa Mystical Sky Mansion, hindi pa rin siya nang ahas na hayagang pumatay ng isang tao sa Mystical Sky Mansion. Nandoon pa rin ang may-ari ng Mystical Sky Mansion, ang Mansion Master, sa paligid. Ang Mansion Master ay isang tao kahit na siya ay nag-iingat. Alvin. Ang pangalang ito.
Hindi ba siya kinikilala kamakailan bilang ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa ating Mystical Sky Mansion? Maraming mga elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion ng Dalton clan ang matagal nang nasa closed-door cultivation at kalalabas lang. Nabalitaan lang nila na ang isang napaka-talented na martial cultivator na wala pang 40 taong gulang na naabot na ang rurok ng Refined Saint stage ay sumali sa Mystical Sky Mansion. Tungkol naman sa pagtatalo sa pagitan ng henyong martial cultivator na iyon at ng little young master ng kanilang Dalton clan na si Geoff, hindi pa nila ito naririnig. Tama. Siya iyon. Ano ang ginawa niya? Kung iisipin, personal na ipinasa ni Lord Guardian ang utos na patayin siya. Siguro kababalik mo lang o galing sa closed-door cultivation, di ba? Oo, kagagaling ko lang sa cultivation ko kahapon. No wonder. Sinaktan ni Alvin ang ating Dalton clan hanggang sa puntong maituturing silang mortal na mga kaaway. Sinabi ni Lord Guardian na amponin niya ang sinumang matagumpay na makaakit kay Alvin palabas ng estate at papatayin siya. Seryoso. Ampon na anak. Ang ampon ni Lord Guardian ay magkapatid kay Lord Delmar. Nakumpirma ko na ang balitang ito kaya imposible na ito ay peke. Mukhang talagang tinatrato ni Lord Guardian si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Kung hindi, hindi siya manganggako. Bilasan mo. Sabihin mo sa akin kung paano nasaktan ni Alvin si Lord Guardian at ang Dalton clan. Sobra talaga si Alvin. Dati, 2 beses niyang sinampal sa publiko si Young Master Geoff sa tuktok ng Heaven Palace. Pagkatapos noon, inalis pa niya si Young Master Geoff sa St. Martial Secret Zone pagkaraan ng 3 araw. Wala pang nahahanap si Young Master Geoff ng anumang Divine Ability Relics, pati na ang Divine Abilities. No wonder. Ang St. Martial Secret Zone ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ang pagtrato kay Young Master Geoff sa ganoong paraan ay katumbas ng pagsira sa kinabukasan ng ating Dalton clan. Kasabay ng kung gaano kamahal si Lord Guardian kay Young Master Geoff, sino pa ang papatayin ni Lord Guardian kung hindi si Alvin? Di nagtagal, ang lahat mula sa Dalton clan sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion ay nagsimulang masigasig na gumawa ng kanilang mga galaw. Pagkatapos ng lahat, magagawa nilang maging adopted child ni Guardian Geoff kung nagawa nilang maakit ang isang tao palabas ng estate bago siya patayin. Ito ay isang magandang pagkakataon upang umakyat sa langit at maging isang phoenix. Natural, walang handang talikuran ang gininto ang pagkakataong ito. Si Alvin ay, natural, walang alam sa lahat ng ito. Hindi lang si Alvin, ngunit hindi rin alam ng iba mula sa Mystical Sky Mansion ang tungkol dito. Bagamat malawak na kumalat ang balitang ito sa mga elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan, hindi ito tumagas. Batay dito, makikita kung gaano kalakas at pagkakaisa ang Dalton clan. Tila wala man lang bahid sa kanilang baluti. Maraming mga elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ang nagsimulang pumunta sa Heaven Palace kung saan nakatira si Alvin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila na siya ay nasa closed-door cultivation. Hindi nila siya nakita kahit na mahigit 2 linggo na ang paghihintay. Maraming tao ang nagsimulang umalis isa-isa. Natural, may mga nanatili. Para bang hindi sila magpapahinga hanggang sa lumabas si Alvin mula sa closed-door cultivation. Lumipas ang isa pang 2 linggo, halos wala ng tao sa mga naiwan. Hihintayin ko na lang yata na lumabas siya mula sa closed-door cultivation bago ako muling bumalik para akitin siya palabas. Ang paghihintay dito ay walang kabuluhan. Bukod dito, ito ay makakaakit lamang ng atensyon ng ibang tao. Ito ang iniisip ng maraming matatanda at disipulo ng Dalton clan bago sila umalis. Ang napakakaunting mga tao na naiwan, sa kabilang banda, ay pawang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Bukod dito, nasa Early Eminent Saint stage din sila. Lahat sila ay nagnanais maging ampon ni Guardian Geoff sa pamamagitan ng pagpatay kay Alvin. Sa oras na iyon, mabilis na tumaas ang kanilang posisyon na parang isang rocket. Gaano man ito kabisi sa labas, nanatili si Alvin sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa kasalukuyan, malapit na siyang makapasok sa Intermediate Refined Saint stage.
Kung siya ay matagumpay na makalusot, siya ay magiging isang intermediate refined saint stage martial cultivator. Sa oras na iyon, ang kanyang Sun True Origin ay tataas muli sa antas na katumbas ng True Origin of an intermediate eminent saint stage powerhouse. Kapag nalampasan ko na, ang lakas ko ay hindi magiging mababa sa intermediate eminent saint stage powerhouses kahit na hindi ako umasa sa aking brute strength o external tool. Hindi lang iyon, ngunit madali kong matatalo ang karamihan sa mga intermediate eminent saint stage powerhouses sa pamamagitan ng pag-asa sa lalim ng ikalawang yugto ng diskarte ng Sovereign Heart na sword. Nagsimulang maging mas excited si Alvin nang malapit na siyang makapasok. Sa sandaling ito, wala siyang kamalay-malay na maraming tao ang naghihintay sa labas, na gustong patayin siya. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya tataas ang kanilang posisyon, at makakagawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili. Ampun na anak. Ampun na babae. Sa wakas ay lumabas si Joff na nasa closed-door cultivation sa loob ng isang buong buwan. Ang una niyang narinig ay ang pangako ng kanyang lolo sa mga elder at disipulo ng Mystical Sky Mansion sa Dalton Clan. Sandali siyang natigilan. Hindi ako makapaniwala na si lolo ay nagbigay ng ganoong pangako para sa akin. Sa sandaling naisip ito ni Joff, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alvin, gusto kong makita kung hanggang kailan ka mabubuhay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang lolo na nagsusumikap para pumatay ng tao. Naniniwala siyang sapat na ang pangako ng kanyang lolo para tuksuhin ang 70% ng mga tao mula sa Dalton Clan. Itataya pa nila ang kanilang buhay alang-alang sa pangakong ito. Di nagtagal, nalaman din ni Joff na turn na ng kanyang ama na subaybayan si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sa kasalukuyan, ang mga kaluluwa ni JC ay hindi pa nakakabawi, at siya ay nanatili sa isang comatose state. Nakakulong din siya sa isang liblib at lihim na silid sa main mansion ng Mystical Sky Mansion. Ang lihim na silid sa ilalim ng lupa ay patuloy na sinusubaybayan ng Vice Mansion Masters mula sa Mystical Sky Mansion na nagpapalitan bawat buwan. Sa pagsubaybay sa kanya ng Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion, kakaunti ang mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ang makakaalis kay JC. Bukod dito, kung may gustong dukutin si JC, ang Vice Mansion Masters lamang ang huling balakid. Ang taong iyon ay kailangang dumaan sa maraming matatanda at disipulo na nagpapatrolya sa main mansion ng Mystical Sky Mansion. Sa buwang ito, nagkataon na naka-duty ang ama ni Joff. Dahil wala akong gagawin, mas mabuting puntahan ko si JC. Parang nakilala ko na siya minsan. Gayunpaman, dahil isa lamang siyang Young Mansion Master ng 4th Rate Force, hindi ko siya pinansin. Sa Mystical Sky Mansion, napakahirap para sa isang ordinaryong tao na pumasok sa sikretong silid sa ilalim ng lupa, ngunit madali para kay Joff na makapasok sa silid. Ito ay dahil siya ang Little Young Master ng Dalton Clan. Maging ang mga nagpapatrulyang matatanda at mga disipulo sa paligid ng main mansion ng Mystical Sky Mansion at ang mga gwardya sa loob ng main mansion ay walang pagpipilian kundi ang sumuko kay Joff bilang pagsasaalang-alang kay Guardian Joff at Vice Mansion Master Delmar. Father. Dahil dito, dumating si Joff sa labas ng pinto ng underground secret room na walang harang. Bago pa man niya matapos ang pagtawag para sa kanyang ama, may lumitaw sa labas, na naglalabas ng nakakatakot na layuning pumatay. Nabalot ng takot si Joff nang maramdaman niyang nakatutok sa kanya ang layunin ng pagpatay, at mabilis niyang sinabi, "Pare, ako, ito." "Joff, bakit ka nandito? Hindi ka ba nasa closed-door cultivation?" Ang taong lumitaw sa labas ng sikretong silid sa ilalim ng lupa ay walang iba kundi ang isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Ito ay ang ama ni Joff, si Delmar. Mabilis na binawi ni Delmar ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan nang makita niyang anak niya iyon. "Pare, kagagaling ko lang sa closed-door cultivation, at nang marinig kong nandito ka, nagpasya akong puntahan ka." Tumawa si Joff. "Kasinungalingan iyon, tama ba? Ang totoo ay pumunta ka kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, tama ba?" Si Delmar ang ama ni Joff. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ng kanyang anak? Awkward na tumawa si Joff. "May narating ka ba sa panahon ng iyong closed-door cultivation sa oras na ito?" Tanong ni Delmar.
Tiyak na makakalusot ako sa Mastery Refined Saint stage sa susunod na closed door cultivation. Same time at taos pusong sinabi ni Joff. Oh. Agad na nagningning ang mga mata ni Delmar habang siya ay tumango. Hindi masama. Dapat ay makalusot ka sa Mastery Refined Saint stage bago magawa ni Gao Pang mula sa Heaven Palace. Bagamat hindi ito may kukumpara sa Alvin, maganda pa rin ito. Hindi sinasadyang binitawan ni Delmar ang huling pangungusap. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, alam niya kaagad na mali ang kanyang nasabi. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang ekspresyon ni Joff na naging malungkot kaagad. Mabilis niyang sinubukang ayusin ang sitwasyon. Hindi na mabubuhay ng matagal si Alvin. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa utos ng lolo mo at ang pangako niya, di ba? Hindi man lang siya humingi ng opinyon ko at nagdesisyong hanapin ako ng kapatid para lang makaganti para sa iyo. Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga din. Mukhang mas mababa ang kanyang posisyon bilang anak sa puso ng kanyang ama kaysa sa kanyang sariling anak. Gayunpaman, ito ay ang kanyang sariling anak kung tutuusin kaya hindi nagseselos si Delmar. Emosyonal lang siyang napabuntong hininga. Sa utos at pangako ni Lolo, tiyak na mamamatay si Alvin. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Joff na may layuning pumatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.